Kaniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pampasaherong bus, kalit na sunog samtang nagbiyahe sa Mawab, Davao de Oro. Mga pasahero, paspas nga ng gawas. Inahan og tulo ka menor de edad nga anak. Gidunggab patay sa ilang balay sa Josefina, Zamboanga del Sur. Suspect, posibleng ka-live-in sa inahan. 45 anyos nga lalaking bugaw, dakpan sa Iligan City. Duha ka babae kung asa usa menor de edad na rescue. Pipila ka minibus units ug mga balay. Gilunupan epekto sa kusog nga ulan sa General Santos City. Og 27 ka parisan nga mga personahe sa BJNP Region 10 dungan nga gikasal sa Iligan City. Nasunog ang usa ka pampasaherong bus sa Mawab, Davao de Oro. Atong siren kung ano sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, base sa inisyal nga investigasyon, nagka-problema matud pa ang engine sa bus. Atong siren. Atong sa biyahe, nagdilaab sa kalsada ning bus sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Alas 5:30 sa hapon na adlawng Lunes. Ang mga pasahero nagdinaganay na pagawas sa nasunog nga bus. Ang uban nangambak na sa bintana. Ang mga sundalo sa 10th Infantry Division mitabang na sa Bureau of Fire Protection sa pagpakgang sa kalayo. Sumala sa Mawab Fire Station. Gikan sa Tagum City, Davao del Norte, ang bus paingon unta sa New Bataan, Davao de Oro. Sa dihang kalit bidilaab pag-abot sa Mawab. Nagka-problema matud pa ang engine sa bus. Ingon sa kuan sa driver is electrical, sure, more on electrical. Pero apan sa kasi sa mga initial investigation gabi nga nakita namo is nasa engine trouble then resulting to overheated engine. Based sa akong nakita sa video na nakita na ako sa Facebook, wala ko'y nakita nga intervention sa fire extinguisher. And then upon checking po sa kuan sa fire scene kahapon, wala ko'y nakita on the spot nga fire extinguisher. Hinoon, luwas ra ang 62 nga sakay sa bus. Lakip ang driver o konduktor. Anaa sa 2 million pesos ang damyos sa naugdaw nga bus unit. Samtang sa mensahe nga gipadala ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III, nag-issue na ang ahensya og show cause order sa bus company ug giimbestigahan na sab nila ang hitabo. Samtang ang BFP nagpahinumdom sa mga dapat himuon ug galing makasakayog nagdilaab nga bus o sakyanan. Kailangan maging kalmado tayo kasi mahirap din nagpapanik tayo, mami. And then we evacuate immediately. No? You use the nearest exit as much as possible. We have emergency windows naman, ma'am, no, na pwede natin basagin anytime to be used as an exit din dun sa mga pasahero natin, ma'am. No? And then pag nasa labas na tayo, ma'am, as much as possible, we stay away dun sa mismong bus, ma'am, no, mga 100 feet away. Gimugatan sa BFP kung unsa ka importante kung dunay duha ka exit ang bus. Mas okay siya kung meron tayong another exit, ma'am, no, kung pwede nandun siya sa rear part din ng bus, ma'am, no. Tulad dun sa nangyari kasi, ma'am, kung makita natin, nagsimula yung sunog, ay yung apoy dun sa harap, ma'am, no. So medyo nag-aalangan talaga yung ibang tao na dumaan dun sa nag-iisang exit ng bus para yun na nga, hindi din mahirapan in any case of emergency, ma'am, hindi lang sa nasusunog na bus, kahit anong emergency, ma'am, makalabas din yung mga passengers natin, ma'am, no, na hindi nahihirapan like yung sa video nakita natin, gumamit talaga sila ng window. But yung mga buses kasi natin, especially I think the old ones, ma'am, na puro isang exit lang talaga ang meron and then puro windows, I think the bus should have also the glass breaker para dun sa mga windows natin na pwede natin basagin anytime magkaroon ng emergency. Sara, gipahimangnuan usab no sa otoridad ang mga driver nga kanunay i-check ang ilahang mga sakyanan una mo biyahe aron malikayan ang susamang hitabo. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Napalgang patay ang 42 anyos nga inahan, lakip na ang tulo ka mga menor de edad nga anak sa sulod mismo sa ilang panimalay sa Josefina, Zamboanga del Sur. Lawas sa maong mga biktima na puno sa sama dinugawan. Suspect,
Gituhang ka live-in sa inahan nga magpila ka adlaw pa lang nag-uban. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbuyod ug wala na'y kinabuhi diyang napalgan sa mga residente kining usa ka babae sa sulod sa ilang panimalay sa barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur, banda alas 7 Lunes sa buntag. Ang biktima, nag-edad og 42 anyos ug usa ka barangay health worker. Apan tapad niini, napalgang patay sab ang laing duha ka mga anak nga babae nga nag-edad og 16 ug 14 anyos ug 11 anyos nga lalaki. Usa sa mga anak napalgang naggunit pa og ballpen nga daw nagsulat. Matod sa PRO9, una ang insidente, nakighalubilo pa ang inahan sa silingan niadtong Sabado. Apan pagka-Domingo, wala na kini nakita sa silingan. Hangtod nga napalgan na lang silang patay nga mag-inahan kinaugmaan. Ang sospek, posibleng ang lalaking ka-live-in sa inahang biktima nga maoy nanunggab sa makadagang higayon kanila. Nahitabo matud pa kini atol sa ilang panaglalis. Based sa processing po ng ating forensic unit, ang ating SOCO, nagkaroon yata ng pagkakalo yung nanay at yung kanyang ating person of interest, yung kanyang alleged partner. Hindi po ito yung asawa niya, yung mayroon siyang bagong partner ngayon. Kasama niyang nakatira doon for a few days na rin. Paspas matud pa nga misibat ang sospek nga gituang milusot sa bungbong nga sawali sa maong balay. Padayon kining gipangita sa PNP. Napuntahan na po yung kanyang last known resident and negative po. Hindi ko siya nakita doon. Pero continue pa rin po yung paghahanap ng ating mga operatiba ng Josefina NPS sa kanya. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka 17 anyos nga babae ang walay kaluoy nga gitigbas o gituhang gilugos sa Talakag Bukidnon. Live-in partner sa biktima ug nahibilig banay, hustisya ang panawagan. PNP nakatutok sa pagdakop sa sospek nga gingong nagtago-tago na karon. Si Cyril Chavez sa detalye. Bebe sulod sa utok. Kuto, pagbuhat niya sa asawa, kita ko. Kung siya gibuhat niya sa asawa mo, pagbuhat mo siya. Dili siya. Wala gyud mapugni ni Bobby ang pagtulo sa iyang luha. Diyang iyang gisaysay ang iyang nasaksihan. Diyang iyang nakitang walay kaluoy nga gitigbas o gituhuang gilugos pa ang iyang live-in partner nga si Dina Marie Oliveros. Nahitabo kini sa suba sa sitio Nataring, Barangay Dagundalahon, Talakag Bukidnon, adlawng Domingo. Matod ni Bobby nga niadtong adlaw miadto sila sa suba aron manglaba. Miuna kini og uli bitbit ang ilang napulo palang kabulan nga anak samtang nabiyaan ang pares nga nanglaba. Gani nakita pa kuno niya ang sospek nga nag-ayo sa iyang motor duol sa spillway sa lugar. Butang nga wala lang niya panumbalinga. Kapin 20 minutos kuno mibalik siya sa suba ug dito na niya nasaksihan ang krimen. Tingala ko kay nega puti, ang nabilin sa buna, pagtanaw na ko sa ubos. Ito ay, ayan na, atlan ako nga, yung gitigba sa ulo akong asawa. Sige na akong sagit. Di maganda siguro kadunggan ang tingog kay kusog kay ang kwan. Manang, sige ko kaway-kaway, gunit pa og bato, ako pa silang gilabay. Gikompronta pa kuno niya ang sospek nga adunay bit-bit nga sundang. Apan paspas kini misibat diyang adunay mga tawo sa lugar nga mitabang kang Bobby. Hustisya ang nag-inusarang buot maangkon karon sa nabiling banay sa biktima. Mo pinalangga ko ba nga asawa maski wala paro siya pagkusi o ko ba nagibuhat siya. Kay madlok lay ko nga ang bata nga magdako nga walay mama. Ug kabalo lang ko nga nana mga itabo di kumudayon. Karon gihaya sa ilang panimalay sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City ang patayng lawas ni Dina. Dakong hagit sab alang sa ilang pamilya ang pagpalubong ni Ine, labi pa nga pitos gyud ang ilang kinabuhi karon. Busa buot sila manawagan og hinabang alang sa mga adunay malumong kasing-kasing. Ang kapulisan sab sa Talakag padayon ang pagpangita nga ginahimo sa sospek nga mihimo sa krimen. Aduna na kuno sila mga impormasyon nga ginasubay sa pagkakaron. Nagpadayon nga investigation kung kini ba nga insidente
is random or giplano gayud no sa mao nga suspechado. So apil kana sa atong ginahimo nga mga investigation ang pag-background check pod ni ining mao nga suspechado. Samtang base sa iyang social media post, nagtanyag karon og ganti si Talakag Mayor Renz Sulatan alang sa mga makahatag og impormasyon sa gitaguan sa suspect. Nanawagan sab kini og kooperasyon aron matagaan og hustisya ang biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Pipila ka minibus units ug kabalayan ang nahumol sa tubig baha human nakasinati og kusog nga pag-ulan sa usa ka barangay sa General Santos City. Balitang hatod ni Efren Mamak. Kaloy sa mga vice mga kaidolo, baha kayo. No? Bas magasaka, loono sa bus ito. Nahumol na sa taas nga level sa tubig baha kini mga minibus units nga nakagarahe daplin sa kadalanan sa barangay Katanggawan, General Santos City pasado alas 12 sa kadlawon adlawng Martes. Kayo, among bus reo. Tayo, kadako ang tubig hapon. Wala dayon kini mabalhin gumikan sa kalit nga bulhog sa tubig nga gikan matud pa sa milapaw nga tubig gikan sa mga irrigation canal. Kini gumikan sa kusog nga ulan sa kabukiran. Hinuon pipila ka oras mihubas ra ang tubig baha. Sa pagsuta sa maong mga sakyanan, napuno na kini sa lapok gumikan sa baha ug ubang gapnod. Matud sa nagdumala sa maong minibus, dunay tulo ni ini ang dili pa sa ipabiyahe. Gikabalakan nga basig na daot ang makina ni ini. Para nga di madaot ang makina, ibaba ang tanggalon ng air cleaner, i-drain ang iyang diesel sa tangke para nga bago sa pandaron, para nga din makasoyo ng tubig. Ang air cleaner manggod na puno mo ng tubig. Hinuon dunay laing na pulo ni ini ang okay pa makabiyahe. Wala na bang biyahe, sir? Ganito pa. Samtang, ubay-ubay sab ka mga kabalayan ang gilunupan sab sa maong lugar. Gani sa panimalay ni Christine Sailoon, makita ang mga gipangsalba nga gamit human misulod ang tubig baha sa balay. Todo sab ang ilang pagpanglimpyo gumikan sa lapok. Tingala kakusog na kaya ang tubig niya, nangaanod na ang mga ano ba, padung na tanan dito sa ubos. First time yun nga, matinga kang nagbaha nga walay ulan ba? Padayon ang assessment sa otoridad sa mga gibaha nga lugar. Matod sa pag-asa, epekto sa isolated rain showers and thunderstorms ang nagpaulan sa syudad. Meron man tayo na monitor ngayon na low pressure area no, sa loob ng PAR. Medyo malayo naman to, sir, no? Wala naman siyang direktang epekto. Ibig sabihin yan, walang kinalaman yung low pressure area ngayong araw simula kahapon. No? Nung ano may yung nagpaulan, isolated rain showers at thunderstorms lamang dulot ng localized thunderstorm. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Padayong ginabantayan ang low pressure area nga anaa sa Southern Luzon. Sumala sa pag-asa, nagpabiling taas ang tsansa nining mahimong bagyo sunod sa 24 oras ug kung madayon tawagon kining bagyong Henry. Posibleng magpadayon ang pagtabok niini sa yuta hangtod makaabot sa West Philippine Sea. Dungan niini ana ang epekto sa habagat ug localized thunderstorms nga makaapekto sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halapad ang ulan sa Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Socsargen. Busa, mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Subling nagpahimangno ang Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO kalabot saktong plitihan sa mga tricycle sa Davao City. Giauhag ang mga pasahero sa Davao City nga i-report ang mga sobrang maningil nga tricycle driver sa syudad. Sa pahayag sa CTTMO, nagpabiling 10 pesos ang minimum nga pamiliti sa tricycle sa unang 4 ka kilometro ug 2 piso sa matag mosunod nga kilometro. Samtang alang sa mga senior citizens, estudyante ug mga persons with disabilities o PWD, ana sa 8 pesos ang minimum nga pliti. Pahimangno sa Davao City TMO, pwedeng ireklamo ang mga abusadong tricycle driver. Din ilakip og sumite ang PUV ID, CTTMO registration number o body number o plate number ug ipadala sa Davao City Reports aron mahatagan og aksyon. Usa ka lalaki sa Iligan City ang nadakpan sa kapulisan human ini gibugaw ang duha ka mga babae kung asa usa niini menor de edad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Pagawasang bay. Dakpan atol sa entrapment operation sa Task Force Iligan against USAIC kining 45 anyos nga lalaking sospek sa barangay Tibanga, Iligan City ni adtong adlong Biyernes. Sigon sa otoridad, nga ginabugaw matud pa niini ang usa ka 16 anyos nga batang babaeng menor de edad ug usa ka 18 anyos nga babae online. Nagrenta matud pa ang maong sospek og boarding house aron mahimong holding area sa mga babaeng biktima. Na siya girang invite dito ng mga group of women, no? Minor or adults, no? Na kanang ginapakaon niya, ginahatagan niya kwarta, of course, ginakuan po niya, gina-convince niya, ginasabot niya na ma-involve og kanang sexual activity. Sa maong operasyon, na-rescue sa mga otoridad ang 16 anyos nga biktima. Lakip na ang kauban ni ining 18 anyos nga babae. Dali silang gidala sa DSWD alang sa mga interbensyon nga ipahigayon kanila. Nasayran sab kuno sa PNP nga daan na nga adunay kasong drugs ug carnapping ang sospek. Sa karon, dugang kaso na sab ang atubangon niini. Gifailan og kaso, no, for Republic Act 7610, no. Child abuse and sexual and child abuse acts, no. Dayon ang katong kuan 2 counts of human trafficking. Pahinomdom karon sa kapulisan sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak aron dili mabiktima sa susamang modus. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gipangguba o gipangkawat ang mga bakal ug sementadong bangko sa Bukana Esplanade sa Barangay 76-A Davao City. Gireklamo ni Barangay 76-A Kapitan Robert Olan-Olan ang pagguba ug pagkuha sa mga bakal sa mga sementadong bangko sa Bukana Esplanade. Sa pahayag sa kapitan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, panahon na nga paubsan ng criminal liability sa nasod ngadto sa 9 anyos tungod na matikdan nga ang mga kabatan-unan ang responsable sa pagguba sa mga propiedad. Nanawagan sa mga opisyal ngadto sa mga ginikanan nga badlungon ug bantayan ang ilang mga anak aron dili mohatag og problema sa komunidad. Hinuon naglusad na og investigasyon ng Public Safety and Security Office bahin sa gingong pagguba sa mga sementadong bangko alang sa pag-ila sa mga responsable sa insidente. 44 anyos nga lalaki sa Kadingilan, Bukidnon nga gikan lang og salod og tubig ang patay human nga kalit gipusil punting sa iyang lawas. Patay na dihang maabdan sa otoridad ang 44 anyos nga lalaking biktima nga residente sa sitio Bahukanon, Barangay Kabadyangan sa Kadingilan, Bukidnon human gipusil sa usa ka lalaking sospek pasado alas 8 Biyernes sa gabi. Base sa investigasyon sa PNP, una pa nahitabo ang krimen, gikan og salod og tubig ang biktima ug pauli na sa ilang balay. Kalit kining giduol sa usa ka lalaki dayon pusil punting sa iyang lawas. Daling misibat ang sospek human ang hitabo. Pagresponde sa otoridad, na-recover ang nagkariyang basiyo sa bala ug nasuta nga naigo sa tiyan nga bahin ang biktima. Migawas nga posibleng daang bangi sa pamilya ang usa sa mga posibleng motibo sa krimen. Padayon ang pagbukod karon sa sospek. Patay ang usa ka 23 anyos nga lalaki human nabanggaan og SUV ang gisakyang e-bike sa Davao Coastal Road. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao sa Davao City Police Office, naglatas sa parehong direksyon ng e-bike ug ang SUV dihang nabanggaan ang e-bike sa outer lane sa kalsada. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang tanang sakay sa e-bike nga miresulta sa hinanaling kamatayon sa lalaki ug pagkasama sa laing tulo ka sakay lakip ang driver. Gikustudiya na sa kapulisan ang driver sa SUV nga mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property. Wala pa kini pahayag. Nagunhanay ang mga residente sa General Santos City nga makasulod sa nakakural nga natumpag nga supermarket tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Human gipanghatag na lang ang mga nabilin nga baligya niini.
Ani report ni John D. Esteban. Naglumba ang mga residente paingon sa nakakural nga natumpag nga supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Hinuon, pipila na lang ka-debris ang nahabilin. Human nga gipahigayon ang clearing operation. Ang supermarket natumpag natong June 8 tungod sa magnitude 7.8 kalinog. Ang mga nanulod, dunay mga bit-bit nga sako o mga sudlanan. Ang uban, namira na og mga sin. Pilay nakuha ni mo? 500 plus. Nakasulod day ka? Opo, dala o. Piso-piso. Piso-piso? Nakuha ni mo? Unya? Walang dalakan siya. Unsa pa may makuha di ay? Mga dapuan, mga sabon, Mga grocery. Oh, pampers. Oh. Hinuon, dunasay makita nga mga pulis sa sulod. Store operation officer, yung mga stock nila din na natira ay pinayagan nilang itiyang bigay kasi dadalhin na naman daw nila sa landfill. Pero gisiguro sa kapulisan ang seguridad sa lugar ingon man sa kaluwasan sa mga residente. So mayroon po tayong pulis doon. So, baka papasukin nila yung restricted area na. Nawagan ko yung station commanders doon. Kausapin yung operation officer na baka pahinto na lang siguro dahil or i-organize nila ng maayos. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao. Wala pa man nakabarog gikan sa magnitude 7.8 nga linog, gitayog na sabog magnitude 6.5 nga linog ang daghang lugar sa Mindanao nga sagad na igo sa nauna nga linog. Ani report ni John D. Esteban. Suga sa linog Wala pa gani hingpit nga nakabangon ang mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa pipila ka lugar sa Mindanao niadtong June 8. Giuyog na sab sila pag-usap og kusog nga linog niadtong Biyernes alas 7:34 sa gabi. Nanagan pagawas sa mall sa General Santos City ang mga tao sa dihang kalit kami uyog ug kusog. Sa usa ka kan-anan sa Jensen, nakahunong og kaon ang mga customer. Mabati ang kakulba samtang naniid sa palibot. Ug sa dihang mas mikusog pa ang linog. Gibiyaan na ang ilahang tagsa-tagsa ka mga order. Paspas nga gikarga sa kuya ang igsuon pagawas sa kwarto kauban ang laing duha pa ka manghod ato sa pag-uyo. Klaro sab ni ining CCTV footage ang kakusog sa linog. Sa barangay Calabanit, Clan Sarangani Province, makita sa CCTV ang usa ka babae nga daling mibangon gikan sa paghigda ug walay pagduha-duha nga nanagan pagawas sa balay. Nabati sab ang kusog nga pagtayog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Relax lang. Alam mo karatol. Pinakwitay na po. Sumala sa FIVOS, anaa sa magnitude 6.5 ang gikusgon sa linog. Tectonic ang gigikanan niini ug ang sentro natutulan sa kadagatan sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Matod sa Sarangani MDRRMO, walay natala nga nasabdan sa kalamidad. Bali yung iba yung panik at kaka naman po reported pa na sugatan. John D. Esteban. 1. Mindanao. Public holiday ugma Hulyo 1 sa nagkadiyang probinsya sa Davao Region aron sa ulugon ang founding anniversary sa matag probinsya. Sa managlahing pahayag sa mga provincial government nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, ang public holiday nasubay sa Republic Act 6380. July 1, 1967, pinaagi sa Republic Act 4867. Namugna ang tulo ka probinsya sa Davao Region, diin ang Kapitolyo sa Davao del Norte, mao ang Tagum City, ang Davao del Sur ang Digo City, ug ang Davao Oriental ang Mati City. Sa Davao Oriental ug mga adlaw ipahigayon ang anniversary mass sa San Nicolas de Tolentino Cathedral sa Mati City. Dayon sundan og programa sa gymnasium sa Kapitolyo ug hudyakaan sa Capitol Grounds. Sa Davao del Norte, ipahigayon ugma sa alas 4 sa kadlawon ang Civic and Kadagayaan Fiesta Float and Music Parade.
Pagka-alauna sa hapon ang Thanksgiving Mass ug pagka-alas 4 sa hapon ang anniversary program. Dayon pagka-alas 6 sa gabi, dunay ilusad nga fireworks display nga sundan sa nightly entertainment. Happy founding anniversary sa nagkariang probinsya sa Davao Region. Namatikdan ang managlahing paglihok sa presyo sa isda sa Bangkerhoan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa maong merkado, nagmahal ang matambaka nga nanakaron sa 220 pesos ang kilo gikan sa 200 pesos ang kilo. Moro-moro sa 185 pesos ang kilo gikan sa 170 pesos ang kilo ug budburon sa 140 pesos ang kilo gikan sa 120 pesos. Hinuon mi barato ang barilison sa 160 pesos ang kilo gikan sa 200 pesos ug galunggong sa 160 pesos ang kilo gikan sa 180 pesos. Nagpabilin sabang presyo sa tamban sa 125 pesos ang kilo, pandawan sa 150 pesos ang kilo, tulingan sa 120 pesos ang kilo ug bangus sa 180 pesos ang kilo. Sumala sa pipila ka mamaligyaay sa Bangkerhoan Public Market nga nagpabilin ang supply sa ubang isda. Apan dunay pipila nga nagnihit tungod sa mga nasinating daot nga panahon. Maglusad og active shooting simulation exercise sa mga eskwelahan ang Davao City Public Safety and Security Office. Sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao kang Anghel Sumagaysay, ang hepe sa PSSO, human ang insidente sa pagpamusil sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Tacloban City. Kinahanglang mabansay ang mga magtutudlo ug mga estudyante sa mga angayang himuon kuno galing dunay mahitabong susamang insidente sa Davao City. Sa karon ginahan ay nasa opisina ang aktibidad sa pakig-alayon sa mga nagkariyang eskwelahan ug sa security cluster. Hinunggiklaro ni Sumagaysay nga nagpabiling andam ang mga police protocols ug galing dunay active shooting incident ug andam sab sila nga mupakatag og dugang personahe alang sa mas hugot nga seguridad sa mga eskwelahan. Sigon sa opisyal, limitado ang ihap sa mga pulis ug limitado ang pondo sa mga eskwelahan sa pagdugang og security personnel. Busa mga personahe sa PSSO ang mamahimong i-deploy aron mobantay sa seguridad ug mutabang sa pagmando sa dagan sa trapiko. 27 ka mga parisan nga pulos mga empleyado sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Region 10 ang dungan nga gipangkasal sa Iligan City. Kung kaniadto mga person deprived of liberty kon PDL lang ang ginakasal sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, pinasay karon ay ilang programang kasalang bayan tungod mga personahe sab sa BJMP 10 ang misalmot sa mass wedding nga gipahigayon sa Iligan City. Ug kini usa kay grandeng kasal sulod sa St. Michael Cathedral sa Iligan City. Sakay sa pamosong kalesa, gihatod padulong sa simbahan ang 27 ka mga bride uban ang ilang entourage. Inisyatiba kini sa BJMP Regional Office 10 aron hingpit nga mahatagan og basbas ang mga personahe nga dugay nang nakigpuyo-puyo sa ilang mga partner. Kini matud pa ang 11 kasalang bayan nga mga personahe sa BJMP nga ang mga partisipante nila. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha nga among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mo kato mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan kani adto karon serbisyong tinuod lang.